20 taon kang naguhulog sa SSS. Bawat buwan kinakaltasan ng sahod mo. O baka naman kusang loob kang naguhulog bilang voluntary member. At sa isip mo, okay na ako. Matagal na ako naguhulog. Sigurado naman, magiging maayos ang pension ko pagdating ng retirement. Pero paano kung sabihin kong kahit 20 taon kang naghulog sa SSS, posible pa ring maliit ang magiging buwan ng pension mo. Hindi dahil kulang ang tagal ng paghuhulog, kundi dahil may mahalagang bagay na maraming miyembro ang hindi napapansin. At kapag hindi mo ito naintindihan, baka dumating ang araw ng retirement mo na saka mo lang malalaman na mas maliit pala ang pension na inaasahan mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin, bakit hindi sapat ang tagal ng paghuhulog? Ano ang pinakamalaking nakakaapekto sa pension? At ano ang maaari mong gawin kung hindi ka pa retirado? Simulan natin. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Marami ang naniniwala na kapag matagal ka nang naguhulog sa SSS, sigurado na ang malaking pensyon. Pero hindi ito ang paraan ng pagkukwenta ng SSS. Una sa lahat, mahalagang malaman na ang minimum requirement para maging kwalipikado sa retirement pension ay 120 monthly contributions o 10 taon na hulog. Ibig sabihin, hindi requirement ang 20 taon. Kaya kung 20 taon ka nang naguhulog, hindi yun otomatikong nangangahulugang doble rin ang laki na magiging pension mo. Sa madaling salita, ang tagal ng paghuhulog ay mahalaga, pero hindi lang yun ang tinitingnan ng SSS. May isa pang bagay na mas mahalaga. At yun ang tinatawag na Monthly Salary Credit o MSC. Maraming miyembro naguhulog sa SSS ng maraming taon nang hindi man lang alam kung ano ang MSC. Simple lang ang konseptong ito. Ang monthly salary credit ay ang salary level na ginagamit ng SSS bilang basihan ng iyong contribution. Habang mas mataas ang monthly salary credit mo, mas mataas din ang contribution mo. At sa pangkalahatan, mas mataas din ang posibleng maging pension mo. Kaya isipin natin ang dalawang tao. Pareho silang naghulog sa loob ng 20 years. Pareho silang hindi pumalya. Pero si Ana ay halos buong panahon ay nasa mababang monthly salary credit. Samantalang si Ben ay unti-unting tinaasan ang kanyang contribution habang lumalaki rin ang kanyang kita. Pareho silang may 20 years contribution history pero hindi pareho ang magiging pension nila. Dito pa lang makikita nating hindi sapat ang bilang ng taon. Mas mahalaga rin kung magkano ang naging batayan ng iyong contribution. Bakit maraming nagkakamali? Dahil karamihan sa atin na iniisip na parang alkansya ang SSS. Kapag mas matagal kang naghulog, mas malaki matatanggap mo. Pero ang SSS ay hindi simpleng alkansya. May sariling computation ito at hindi lang dami ng hulog ang binibilang. Kasama rin ang antas ng iyong contributions sa iba't ibang yugto ng iyong pagiging miyembro. Kaya may mga taong pareho ang tagal ng paghuhulog pero magkaiba ang pensyon. At dito nagsisimula ang pagkadismaya ng maraming retirees. Ang problema, karamihan sa mga miyembro ng SSS ay hindi naman araw-araw iniisip ang kanilang pensyon. Natural lang yon. Busy tayo sa trabaho, may pamilya, may mga bayarin at ang iniisip natin ay simple lang. Basta tuloy-tuloy ang hulog ko, okay na yon. Pero ang totoo, maraming tao ang sakalang nagtatanong kung magkano magiging pensyon nila kapag malapit na silang magretiro. Sa comment section, maraming ganito. Madami nagtatanong, magkano magiging pension ko? Isa ka ba dito? At kapag doon mo palang nalaman na maliit pala ang naasahan mo, maaring limitado na ang panahon para makagawa pa ng mga hakbang na maaaring makatulong sa iyong retirement. Kaya hindi sapat na alam mo lang na naguhulog ka. Mas mahalagang maintindihan mo kung paano talaga kinukwenta ang magiging pension mo. Dahil kapag naunawaan mo na ito ng mas maaga, mas makagawa ka ng mas matalinong desisyon habang nagtatrabaho ka pa. Paano nga ba kinukwenta ang pensyon? Ang retirement pension ng SSS ay hindi lang nakabase sa dami ng hulog. Kasama rin rito ang computation tulad ng average monthly salary credit or AMSC at ang credited years of service o CYS. Sa madaling salita, hindi lang ang tanong ay gaano katagal kang naghulog. Mas mahalaga rin ang tanong na magkano ang naging batayan ng iyong contribution sa loob ng iyong pagiging miyembro. Kaya kung mababa ang naging monthly salary credit sa loob ng maraming taon,
maaari nitong maapektuhan ng magiging pension mo. Bakit hindi dapat baliwalain ang contribution level? Kasi maraming empleyado nagsisimulang mababa ang sahod. Normal lang yon. Pero habang tumataas ang kita, may pagkakataon ding tumataas ang contribution. Depende sa uri ng membership at sa umiiral na mga patakaran ng SSS. Kung ikaw ay voluntary o self-employed at may kakayahang mag-contribute ng mas mataas, maaaring makatulong ito sa pagtaas ng magiging pension sa hinaharap. Hindi ito magic, hindi rin ito instant, pero maaari itong magkaroon ng epekto sa magiging retirement benefits. Ngayon isipin natin to, sabihin natin nakatanggap ka ng minimum pension, tanungin mo sarili mo, sapat ba yun para sa buwan ng gastos? May pagkain, may gamot, may kuryente, may tubig, may pamasahe, at habang tumatagal, patuloy ding tumataas ang presyo ng bilihin. Kaya mahalagang hindi lang tayo umaasa sa qualified tayo sa pension. Mas mahalagang itanong, magiging sapat ba ang pension ko kapag dumating ang retirement? Ano ang maaari mong gawin? Kung malayo ka pa sa retirement, may oras ka pa para paghandaan ito. Una, regular mong i-check ang iyong SSS contribution record. Siguraduhin tama ang mga nai-remit na contribution. Pangalawa, kung voluntary o self-employed ka at kaya ng budget mo, pwede mong pag-aralan kung makakabuti sa iyo ang mas mataas na contribution. Pangatlo, wag lang umasa sa SSS. Magkaroon din ng ibang retirement savings. Halimbawa, maaari kang mag-ipon, mag-invest o pag-aralan ng may SSS Pension Booster na isang hiwalay na voluntary retirement savings program ng SSS. Ang layunin nito ay magkaroon ka ng dagdag na ipon bukod sa regular na pension. Kung may isang aral kang dapat tandaan sa video na ito yon. Ang 20 taong paghuhulog ay hindi otomatikong garantiya ng malaking pensyon. Oo, mahalaga ang pagiging consistent. Pero mahalaga rin ang pag-unawa kung paano talaga kinukwenta ang retirement benefits. Dahil ang pinakamahal na pagkakamali ay ang isiping sapat na ang tagal ng paghuhulog para lamang malaman pagdating ng retirement na mas maliit pala ang pension kaysa inaasahan mo. Kung hindi ka pa retirado, may pagkakataon ka pang suriin ang iyong contribution history. Alamin ang iyong mga options at gumawa ng mga hakbang na maaaring makatulong sa iyong kinabukasan. At kung sa tingin mo ay may kaibigan, kapamilya, kasamaan sa trabaho na matagal na ring naguhulog sa SSS, i-share mo ang video na ito. Baka ito ang impormasyong kailangan nilang malaman bago pa maging huli ang lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video.